pabayaan, halos walang makain, hindi na halos makagalaw yung matanda kasi nga sa kanyang edad. Tapos ang sabi niya, pinabayaan siya ng kanyang mga anak. So ito ay payo ko lang din naman sa mga young generation, lalo na yung mga kabataan ngayon, minsan mga walang respeto rin sa magulang. So ako kasi 30s na edad ko, no. Naging youth president din ako. Tsaka kumbaga itinuturo ko din sa mga kabataan yung simula sa kung paano ang disiplina mula sa pagmamahal sa magulang, sa Diyos. At saka itinuturo ko rin kung ano yung hindi magandang idudulot, lalo na sa mga kabataan ngayon na alam niyo naman, napakahirap na ng sitwasyon ng mundo natin ngayon. Makamundo na talaga, sobra-sobra. So hindi ko sinasabi na ako yung nagmamatuwid o matuwid ako na tao, hindi. Ako ay hindi ako matuwid na tao, inamin ko yan. Pero kumbaga, meron din akong pinag-aralan na sa pagiging youth president ko, yung disiplina para sa mga kabataan. Katulad ngayon yung matanda na to, pinapabayaan ng kanyang mga anak. So kung ating papansinin, alam nyo, hindi natin masisisi minsan yung mga anak na minsan pinapabayaan nila yung kanilang mga magulang. Kasi ang iba dyan, maaaring minaltrato din sila ng kanilang magulang. Maaaring ang iba rin may sama ng loob hanggang naglaki dahil hindi rin maganda ang relasyon nila sa kanilang magulang. Tsaka yung pakikitungo ng anak, yung pagdisiplina ba. Pero sa totoo lang, sasabihin ko to sa inyo mga, lalo na kayong mga nagpapabaya sa inyong mga magulang, hindi ko sinasabing pinapakialaman ko kayo. Ang totoo, saksak sa baga nyo yan, yung pagpapabaya nyo sa inyong mga magulang. Bakit? Kasi isipin nyo na lang, kung wala ang magulang, hindi ka ipinanganak sa mundo na to. Kung wala ang magulang mo, hindi mo makikita ang liwanag ng mundo na to, sa totoo lang. Kahit naging masama man yan, magulang mo na yan. Hindi ka man yan nabigyan ng mga gusto mo, or natupad yung mga pangarap mo, or sabihin na natin minaltrato ka ng magulang mo noon. Pero kahit anong gawin mo, magulang mo pa rin yun. Hindi mo mababago yan. Kasi ganito yan. Sasabihin mo ngayon, mabuting tao ka. Tapos sariling magulang mo hindi mo kayang bigyan, suportahan, tulungan. Saan yung magiging mabuti dyan? So saksak sa baga yan, na pinapabayaan yung magulang. So hindi natin dapat pabayaan yung ating magulang. Kasi kung pabayaan natin yung ating magulang, kahit relihiyoso ka pa, kahit sabihin na natin na diyan ka na nagsisimba ka na, halos diyan ka na nagtumitira sa simbahan, pero kapag pinapabayaan mo yung magulang mo, sabi nga, ang hatol ng Diyos hindi mawawala yun. Bakit? Basahin natin yung sa Exodus 20 verse 12. Ang sabi doon, ibigin mo ang iyong mga magulang at igalang mo sila. So ibig sabihin, andun na yung pag-ibig, paggalang. So anong ibig sabihin ng paggalang? Ibig sabihin baka i-bless lang natin sila, respetuhin lang natin. Andun na yun. Pero yung sinasabing ibigin mo at igalang, ang ibig sabihin na igalang, andun na lahat yun. Kasama na yung respeto, pagtulong, paggabay sa kanila sa oras na hindi na nila kaya. Yun yung tinatawag na igalang mo ang iyong mga magulang upang humaba ang iyong buhay, sabi ng Diyos. Ibig sabihin, pag ginagalang pala natin ating magulang, hahaba pala yung ating buhay. Bakit nga ba hahaba ang buhay natin? Kasi igagalang natin ating mga magulang. Ganito kasi yun. Ang magulang natin, parang yun yung source na bakit nabuhay tayo sa mundo. Kumbaga sila yung way na ginawa ng Diyos na para ikaw ay mapanganak sa mundo. Ang magulang parang Diyos yan. Kung wala magulang mo, hindi ka pinanganak sa mundong to. So ibig sabihin, ang magulang natin parang Diyos yun. So ibig sabihin, kung igagalang mo yung magulang mo, papahabain ng Diyos yung buhay mo. Dahil ginagalang mo yung magulang mo eh. Pero yun ang pagpapala na sinabi ng Diyos.
Pero kapag hindi mo ginagalang ang magulang mo, ang sabi naman dun, ito yung hatol. Itutuloy lang natin dun sa chapter 21 verse 15. Ang sabi doon, ang sino man na manakit sa kanyang magulang or manlait sa kanyang magulang ay papatayin. So, ibig sabihin, kung pinapabayaan mo yung magulang mo, nilalait mo, minawalang galang mo, papatayin ka. Sinong papatay sa'yo? Ang papatay sa'yo yung Diyos, hindi kung sino. So, ibig sabihin, mapapahamak yung buhay mo. Mamatay ka na sa hindi magandang dahilan, yung kaluluwa mo, papatayin pa ng Diyos yun. Ibig sabihin, walang kapahingahan yung kaluluwa mo kasi binalanggalang mo yung magulang mo, pinabayaan mo eh. So, ibig sabihin, obligasyon nating mga anak na tulungan yung ating mga magulang sa oras na hindi na nila kaya. Kasi kung pinabayaan ka ng magulang mo, sa totoo lang ha, kahit ano pang katungkulan mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, sa totoo lang, noon, kung pinabayaan ka ng magulang mo nung sanggol ka pa, saan ka kaya ngayon? Baka ginlutay-lutay ka na ng aso, baka pinatay ka na ng aso, ano nangyari sa buhay mo? Baka ngayon, wala ka dyan sa kinatatayuan mo kung pinabayaan ka ng magulang mo. So, ibig sabihin, yung pag-alaga nila sa'yo, kahit ano man yan, wag mo sasabihin na wala silang kwenta. Kasi nung sanggol ka pa, pinalaki ka nila, pinalagaan ka nila. Ang hirap magbantay ng bata, ng sanggol. Tapos ngayong malaki ka na, pabayaan mo yung magulang mo, itsapira mo na lang dahil wala nang pakinabang sila sa'yo. Yun ang pagkakamali mo. Dahil yan ang sasaksak sa baga mo sa darating ng panahon. Dahil hindi yan sila ang hahatol sa iyo eh. Hahatol sa iyo yung Diyos eh, dahil sa ginawa mo eh. Yun ang ating katakutan. Kaya nga, ang gagawin natin sana, kahit sabihin natin magulang na yan, hindi maganda talaga yung relation nila sa atin. Kahit sabihin natin na ang magulang natin walang talagang masama yung loob natin, kasi nga maltrato tayo ng bata pa tayo eh. Parang ganun eh. Yung walang pinta sa tingin mo ba yung magulang mo? Maging ano ka na lang, tulungan mo na lang sila sa pagtanda nila, kasi hindi na silang gaganti sa iyo. Ang Diyos na yung gaganti sa iyo kung ano yung ginawa mo sa magulang mo eh. So, isipin mo na lang na pinalaki ka nila mula pag sanggol. Mula nang sanggol ka, pinalaki ka nila. Kung hindi dahil sa kanila, wala ka sa mundong ito, hindi ka binuhay ng Diyos. Kasi sila yung way ng Diyos para buhayin ka eh. Tapos ngayon nang matanda na sila, pababayaan mo. Mariusip naman. Parang kapangit talaga ng ganun. Kaya nakakaawa yung makita na yung mga matatanda na wala nang halos din na makagalaw, nagtatrabaho pa rin para makakain. Kasi may mga anak naman, yung mga anak minsan mga professional pa, may mga pinag-aralan, may mga trabaho magaganda, may mga pera, pero yung magulang nila pinapabayaan. So, saan ang dangal mo nun bilang anak? Wala kang dangal na matatamo nun. Parang sinasabi mo sa sarili mo nito, napakabastardo mong tao kahit hindi ka pinalaki ng magulang mo ng maayos. Ipakita mo sa kanila na tinutulungan mo yung magulang mo, dahil isa yung sa nagpapakita na ikaw na tao may paninindigan ka, may respeto ka sa magulang mo. Ipinapakita mo yung tama at mali. So hindi yung pabayaan ko yan, wala namang kwenta yan sa akin. Oo nga, sabihin na natin wala siyang kwenta sa'yo noon. Hindi naman sana ikaw nabuhay kung wala sila. So yun yung nakakalunos isipin na may mga tao na kaya tiisin yung kanilang mga magulang na ganun. So, tapos sasabihin mo naawa kasi ibang tao. Paano ka maawa? Sarili magulang mo nga hindi ka naawa. Tapos ngayon magpapakunwari kang naawa ka. Hindi. So nakakalungkot tingnan na may mga tao na pinapabayaan yung kanilang magulang. So yun yung yung benefits natin bilang mga anak, na kapag tinulungan natin yung ating mga magulang, igalang natin siya, ibigin yung ating magulang, mayroong benepisyo yun. Hahaba yung ating buhay, pagpapalain tayo ng Diyos. Pero kung pabayaan natin ating magulang, laitin pa natin, sakitin pa natin, ang sabi doon, papatayin tayo ng Diyos. Yun yung hatol ng Diyos atin.
So sana maging aware yung mga tao na mahilig magpabaya sa magulang. So obligasyon po ng bata yung magulang niya pag tumanda na, natulungan. Kaya kung hindi ka natatakot sa magulang mo, matakot ka na lang sa Diyos. Dahil ang Diyos pag gumatol, double yun. Wala ka nang hininga, pati kaluluwa mo pa. Ganun ang Diyos umatol. So sana may nakuha na payo yung ating mga young people, lalo na yung mga tao na pabaya sa magulang. Magalit na kayo sa akin, pero sinasabi ko talagang totoo sa inyo. Ito hindi to sariling kwento ko lang, kundi nakasulat talaga sa kasulatan yun. So yun lang. Sana mapag-isip ng sino man na nagpapabaya sa magulang na hindi dapat na gawin yun sa magulang yung pabayaan.